Mic test 1, 2, 3. Nagsuot ako ng helmet. Baka maibas ako eh. Kasi ang ating topic ngayon sa vlog na to ay gagamitin ko tong Osmo Pocket 4P sa motovlog. Tingnan natin kung pwede siya. Kinabit ko sa clamp dito sa may handlebar ng motor natin. Videoan ko para makita nyo lang, for reference lang. Bibidyoan ko ng cellphone ko. Ayan, dito siya nakakabit. Ayan, dito siya nakakabit sa handlebar. Ganun siyang clamp, nabili ko lang yan sa Shopee. Tapos yung pinaka camera natin, yung Osmo Pocket 4P, nakaklamp din dito. Nakaklamp siya. Matibay naman siguro to. Hindi man siguro malalaglag yan. Sana. Tapos nakaklamp din to sa handlebar natin. Sa Shopee ko lang to nabili. Kung gusto nyo bumili ng ganito, message nyo na ako. Ibibigay ko sa inyo yung link ng Shopee. Message nyo ako sa ating Facebook page, Kuya Bruce ko. Ayan, ganyan naka-setup sa handlebar natin yung camera natin. Meron kasi itong tracking. Kahit mapaganon ka, susundan ka ng camera. Automatic yun, susundan ka niya. Ngayon, testing natin yung alog niya. Alog ng motor kung kakayanin ng camera natin. Ito talaga yung purpose ng vlog. Ipapakita ko sa inyo kung kaya ba ng Pocket 4P ang motovlogging. Ano lang to? Bukid Road lang to. Nandito tayo ngayon sa Sitio Lambingan, Tansa, Cavite. Bukid Road. Nag-helmet ako para hindi tayo mabash. Mahirap na eh, maraming basher ngayon eh. Konting maling gagawin mo, napapansin ng mga tao ngayon sa social media. Sa tingin ko okay naman yung yung grip ng camera. Hindi naman siya naglulus kahit matagtag. Dito ka sa tinesting kasi just in case lang na madaglag, nasa Bukid Road lang tayo. Wala tayo sa highway. Yun hindi siya naglulus. Ganda rito. Lalo na pag ganitong oras na yung palibog ng araw. Okay. Mukhang pwede siya. Okay, check natin yung camera kung nag-loose. Okay. Okay naman yung grip niya. Hindi siya natanggal, hindi siya baba. Okay, maganda. Balik tayo. Ikot tayo. Ang maganda kasi rito, kahit na sabihin natin gumanong ka, nasusundan ka pala ng camera. Hindi mo na kailangang i-adjust yung camera. Siya na yung kusang sumusunod sa sa focus na subject. Yan nakasagilid ako ng yan, pero nasusundan pa rin tayo, nare-record niya pa rin. Hindi tayo nawawala sa sa angulo ng camera. Eto, nandito tayo ngayon sa may mga dito, bato-bato na upuan dito sa gilid.
Ngayon, tingnan natin ha. Baba ako sa motor. Tingnan nyo kung susundan ako ha. Ayan, nandito ako ngayon nakatungtong sa mga bato-bato rito na ano, na parang ginawang upuan disenyo dito sa kahabaan ng kalsada na to. Yan. Tingnan nyo, sinusundan tayo, di ba? Yung camera natin nakakabit lang sa handlebar ha. Nandun lang siya. Sinusundan niya tayo, di ba? Solid siya gamitin na pang motovlog o bike vlog sa tingin ko, kasi para ka nang may ano, may cameraman na nakatutok sa kung anong gagawin mo. Di ba? Thank you, Lord. Ganda ng sunset. Thank you, Lord. Yan. Nakaka-capture niya yung mga moment na kahit na wala na tayo sa motor, nakaka-capture niya, di ba? Napakaganda. Okay na okay sa gamitin pang motovlog sa paningin ko. Start natin ulit. Second time ko pala na gagamitin tong camera na to. Nung unang ko siyang ginamit nung nagpunta kami sa ano, sa Tara Campers van. Family ano yon, family bonding. Nag-ano kami ron, overnight sa camp na yon. Ngayon iharap natin sa kabila yung camera. Yan. Okay, nasa front view na yung camera natin. Subukan natin siyang ilabas doon sa ano, sa kalsada na talaga, yung Barangay Road. Ito kasing na pinasukan natin, ito ay Bukid Road. Teka, iharap muna natin sa harap ko yung camera para ma-capture niya yung sunset, para yan, yun oh. Yan, para ma-capture niya yung sunset. Ganda, di ba? Mamaya na lang natin iharap dun sa ano. Yan o. Habang tumatakbo tayo, capture na yung sunset. Yee! Ganda niya bang gamitin na pang ano, pang motovlog. Yay! Motovlog or bike vlog. Ganda. Yan, kita. Capture na yung sunset oh. Habang maanda tayo papalayo. Woo! Kasi yung ano niya, nagpo-focus yung tracking niya. Na-center na yung subject sa ano. Yung subject, yan oh. Oh. Okay, di ba? Ganda. Ito, nasa ano na tayo. Lalabas na tayo ng Bukid Road. Ito na ngayon yung Barangay Road. Teka, harap natin yung camera. Okay. Ayan. Sa Barangay Road na tayo. Liliko na tayo sa Barangay Road. Ito na, Barangay Road na to. We can
dadaan natin sa mga lubak para ma-testing talaga natin. Kasi doon natin yan malalaman eh. Yan, so lubak na to. Yan, lubak-lubak yung dinadaanan natin oh. Kita naman sa camera, walang daya oh. Yan oh. Lubak yan, lubak. Yan, puro lubak yung dinadaanan natin ha. Para ma-testing talaga natin, bahala na. Hindi naman siguro malalagdag to. Kampante naman ako na matibay naman yung grip niya. Yun o. Okay, ganda. Maganda nga ito gamitin kapag may makasama kayong nagra-ride. Ang gagawin nyo lang, itatrack nyo yung nasa harapan nyo. Susundan ng camera yun, ng lente ng camera yun, yung nasa harapan nyo. Kahit na malagpasan nyo na siya o nasa unahan nyo siya, susundan pa rin nyo ng camera, ng lente ng camera. Kasi focus track nga siya, naka-tracking siya. Pasensya na kayo, hindi kasi ako magaling sa maalam sa mga Inglesan na. siguro naman na uunawaan niyo yung mga sinasabi ko. Tungkol doon sa focus track na yan o tracking na yan. Kung group ride kayo, di ba? Tapos yung nasa unahan nyo na motor o bisikleta, itatrack nyo lang. Susundan ng lente yun. Habang tumatakbo kayo, pag naunahan nyo siya, makikita yun ng camera, makakapture ng lente yun na naunahan nyo siya o nasa likuran nyo na siya. Hindi natin ma-track yung mga motorsiklo rito na nandito sa kasabay natin kasi kailangan huminto muna sila para may track natin eh. Mahirap mag-track pagka ganito na ma-under pa tayo. Ito malapit na tayo sa pinaka-highway. Pagdating natin sa pinaka-highway, doon na natin tatapusin yung video. Yan na highway na to. Ayun ang highway. Soriano Highway na to. Mga boss, mga brother, mga tol, kung ano man gusto yung tawag ko sa inyo. Wala kasi yung tawag sa mga sa mga subscriber ko. Ito na ang Soriano Highway. Okay, di ba? Kayo, ano sa palagay nyo? Teka, tawid muna tayo. Tapos pag-usapan natin yung ginawa natin testing. Tatawid lang tayo. Yun, nakatawid din tayo. Hirap tumawid. Ang bibis sa mga sasakyan. Hindi kasi ako matulin magpatakbo. Mas gusto ko pa nga minsan magbisikleta na lang. Ayan, ito na tayo. Nandito na tayo sa sa bypass road ng papuntang pier. Okay, harap ko yung camera. Yun. Ayan sa palagay nyo, okay ba yung gamitin tong pang motovlog, itong Osmo Pocket 4P, o mas prepare nyo pa rin yung action camera? Ang downside lang nito, pag inabutan ng ulan, kailangan tanggalin nyo agad kasi hindi to waterproof katulad ng mga action cam ni DJI. Pero yun nga, kung solo kayo palagi, kailangan nyo nang may shoot sa inyo o magkakamera sa inyo o
para lagi kayong nasa harap ng camera o focus ng camera. Para sa akin, sa nakita ko, okay yung grip ng binili natin sa Shopee. Kahit nasa highway na tayo, kahit nasa lubak, hindi siya natitinag. Ayan o, kita nyo, umiikot na tayo pero yung camera nakasunod pa rin sa atin. Pang banking, di ba? Ang ganda nito. Kuhang-kuha talaga yung shot. Okay, lalabas na ulit tayo. Yeah! Di ba? Mukhang mapapadulas tong paggamit natin to ng Osmo Pocket 4P sa mga vlog natin, kahit bike vlog o moto vlog. Bagay, hindi naman tayo moto vlogger. Ano lang tayo? Casual vlogger lang. Anything goes. Anything goes tayo eh. Kahit ano tayo eh. Yan. Ito na. Highway na ulit ito. Ayun. Yun lang naman mga pare, mga tol, mga amigo. Yun lang naman. Ang vlog natin ngayon, sinubukan ko lang tong ating Osmo Pocket 4P, ang pinakabagong camera natin. Muli, ito ang inyong Kuya Bruce ko. Sana nagustuhan niyo yung video natin. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na episode. God bless! Woo!